Alam mo, naniniwala talaga ako na ang pagmamahal, hindi yan nabubuo kaagad. Kasi ang tunay na pagmamahal, kusang darating na di mo alam na siya na pala. Tapos, mabubuo na lang yung magandang samahan na hindi mo napapansin na mahalaga na pala siya sa buhay mo. At gusto mo na siyang makasama habang nabubuhay ka dito sa mundo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa totoo lang, ayokong pumunta sa malaking bahay. Kasi kapag kabilugan ng buwan, may mga kakaiba daw na nagaganap sa malaking bahay. Kaya bata pa lang ako di na talaga ako lumalapit sa malaking bahay. Kasi natatakot ako. Noon pa man kasi, kwento na yan. Naririnig ko. Pero, sayang kasi yung pagkakataon. Kaya lang, iniwan ako ni Dave. Hindi ko nga binibitiwan yung kamay niya. Kaya lang, nakatakas pa din. Hinihintay ko nga kung babalikan ako. Kaya lang di na bumalik. Tapos, sumakit pa yung tiyan ko. Kaya napilit akong lumabas kahit natatakot ako. Pagkalabas ko sa silid ko, diretso lang ako sa banyo. At habang nasa banyo ako, unti-unti ko nang nararamdaman yung kaba at kilabot. Kasi naman, parang may something sa kusina. May naririnig ako na tunog ng mga plato, kutsara at kaldero. Sa sobrang takot ko, nanahimik na lang ako sa banyo. Grabe talaga. Bakit ba kasi nagpunta ako dito ng kabilugan ng buwan? Tapos eto, naging tahimik sa labas ng banyo. Siguro, wala nang maligno sa kusina. Kaya lang, habang tahimik sa labas, gagi, parang may humihinga sa may tenga ko dito sa loob ng banyo. Sa takot ko, hindi ko na alam kung nakapaghugas ba ako ng puwet ko. Gagi, nakakatakot. Para akong may kasama sa loob ng banyo. Kaya lang paglabas ko, nakita ko si Dave. Tulala siya sa may hapagkainan. Gagi, si Dave lang pala yung maingay sa kusina. Akala ko maligno na. Basta ang naririnig ko sa kwento ng mga matatanda, yung mga nagpaparamdam dito sa malaking bahay, yung mga dating nakatira daw dito. Kaya ito, tinakot ko na lang din talaga si Dave. Kasi natatakot na ako Gusto ko ng katabi. Ayoko mag-isa. Kaya naman, andito na kami ngayon ni Dave sa silid ko. Kasi ayaw din daw niyang mag-isa sa silid ni Maki. Dave, diyan ka sa kanan. Sa kaliwa ako. Tapos, lalagay na lang ako ng unan sa gitna. Baka kasi, gapangin mo ako. Lo, ako pa talaga ang gagapang sa'yo, Ben. Mandiri ka nga. Hindi ko gagawin yun.
Mas okay nang may unan para sigurado, Dave. Baka kasi sinasabi mo lang yan. Siyempre, marupok ka. Ben, napaka-desperado ko naman kung gagawin ko yun. Bahala ka. Natutulog na ako, Dave. Humiga ka na. At huwag manggagapang. Ewan ko sa'yo, Ben. Bahala ka sa buhay mo. Kaya ito, nahiga na ako. Si Dave naman, nahiga na din at eto. Magkatalikuran kami ngayon. Habang nakahiga, may tila ba? Naririnig ako. Parang may nagbubukas ng pintuan ng silid namin. Buti nila ko. Pero sino yun? Ano yun? Ayoko na talaga. Hindi na ako matutulog ulit dito sa kabilugan ng buwan. Tapos, biglang lumamig sa buong paligid. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Parang may dumadampi sa akin na malamig na nakakakilabot. Ben, gising ka pa ba? Oo, Dave. Bakit? Nararamdaman mo ba, Ben? Parang may something ngayong gabi. Dave, meron nga eh. Kaya ito, tinanggal ko na yung unan sa gitna namin ni Dave. Tapos ito, nagdikit na kami. Kasi nakakatakot na talaga. Magkadikit ang mga braso namin. At sa paglipas ng sandali, nararamdaman ko na ang init ng mga braso ni Dave. Kanina sobrang lamig. Ngayon, mainit na. At yung kakaibang kilabot na nararamdaman ko, nawala na. Parang biglang naging normal ulit ang paligid. Dave, wala na. Oo nga, Ben. Sana di na bumalik. Sige. Ibabalik ko na yung unan sa gitna, Dave. Wag na, Ben. Okay na to. Sige. Ikaw ang bahala, Dave. Kaya naman, habang magkadikit ang mga braso namin, kinapkap ko kung nasaan ang kamay niya. At eto, natagpuan ko naman kaagad. Kaya hinawakan ko. Pero alam mo ba yung pakiramdam na ako lang yung nakahawak? Tapos parang nakabukas lang yung kamay niya na ayaw niyang ihawak sa kamay ko. Namiss ko to, Dave. Kaya lang, di naman sumagot si Dave. Nakapikit lang siya, pero okay lang. Kahit wala siyang sagot, ang mahalaga, magkasama kami. Lumilipas nang lumilipas ang sandali. At sa bawat paglipas ng mga sandali, tila ba, humawak na din si Dave sa kamay ko. Napapangiti na lang ako sa kaligayahang nadarama ko ngayong gabi. Napatingin na lang ako kay Dave nung sandaling mahigpit na din ang kapit niya sa kamay ko. Nakapikit lang siya at di ko alam kung ano ang iniisip niya. At eto, pinuksan na din ni Dave ang mga mata niya. Tapos, tumingin siya sa akin. Dave,
Ang cute mo pa din. Ngumiti lang si Dave dahil sa sinabi ko. Subalit nagulat ako bigla nung sunggaban niya yung labi ko tapos eto. Lo, totoo ba to? Naghahalikan na kasi kami. At yung mga halik ni Dave, madiin, gigil, at parang sabik na sabik. Kaya ito, lalaban na ako. Hindi ako magpapatalo. Sana, hindi pa naginip to. Sana totoo.